Ipinakita ni Senator Francis Tolentino ang mga larawan ng itsura sa ilalim ng Escoda o Sabina Shoal bago ang di umano'y pag-harvest o pagsira sa mga coral sa ilalim ng dagat. Sa isang larawan, makikitang mas marami at mas matingkad ang kulay dilaw. Pero sa isa, halos puro puti na lang ang ilalim ng Sabina Shoal dahil wala na raw ang tirahan ng mga... Alam mo, sa totoo lang, ito dapat ang binibigyan ng confidential funds. Bakit to? Kasi talagang pag si Senator Tolentino talagang lagi siyang kumpleto. Kumpleto ho, talagang nagre-research, talaga ho siya yung pagka nagpresenta sa Senado, meron talaga ho siya mga pruweba ng mga nangyayari. Isipin nyo. Kasi siya ho ang may hawak sa ating committee na kung isa nag-handle po dito sa ating West Philippine Sea. Talaga nga namang ginagawa niya yung kanyang trabaho at talagang meron siyang research team. Yan ang maganda dito kay Senator Tolentino. Kaya ito yung pinakita niya kung saan yung mga coral natin sa dagat mukhang nasira na. Sabi nga niya dito sa balita na ito, mukhang may ibang tinatayo tapos tinanggal. Kaya nasira, kaya nagkaganyan-ganyan na. Magkaiba na po yung kulay ngayon ng ilalim ng Escoda. So ibig sabihin, merong pinatong na materyales, nakakaiba dun sa natural elements niya, nung hindi pa durug-durug yung corals. Hindi na ito natural. Ipinakita rin ni Tolentino. Actually, tama ka dyan, Sir Kirstan. Sino ba ang DNR Secretary? Parang ang mas nagtatrabaho pa to si Senator Tolentino pagdating sa ganyan-ganyan kaysa itong DNR Secretary natin. Hello, gising! DENR, gising-gising naman dyan ng trabaho din pag may time. Tino ang iba pang itsura ngayon sa ilalim ng Iroquois Reef at Sabina Shoal matapos mawasak ang mga bahura. Kita rin ang kumpulan ng mga Chinese vessel kaya kumbinsido ang mga senador na sila ang may kagagawa ng pagkasira ng mga coral reef. Maliwanag daw na pasok ang Iroquois Reef at Sabina Shoal sa ating exclusive economic zone kaya dapat na maningil ng danyos mula sa China. Pwede raw magsampa ng kaso sa International Court of Justice o kaya sa International Tribunal for the Law of the Sea. Kasi pag tinakluban mo yung lugar, hindi na alam kung ano nangyayari sa likod. Hindi ito ordinary na swarming lang, may ginagawa. Merong patutunguhan. Si Senate President Mig Zubiri tinawag na pananabotahe ang ginawa ng China. Because of that, they're also sabotaging our ability to feed our people. Dahil mawawala na pong isda itong mga lugar na ito. Wala po akong masasabi kundi nakakainis talaga. Apila ni Zubiri sa China sa pamamagitan ng Chinese Embassy, tigilan na ang pagsira sa coral reefs sa West Philippine Sea. Sana respetuhin po nila. Kung di po sila nagrespeto sa ating arbitral ruling, at least irespeto naman po nila ang marine resources. Sa pangunguna rin ni Senate President Zubiri, isusulong ng mga senador na dagdagan ng budget ng AFP. Kabilang na dyan ang ilalaang 600 million pesos para sa pagpapatayo ng mga marine radio stations sa iba't ibang sulok ng bansa. Yan ay para daw mabantayan ng gusto mga karagatan, lalong-lalo na ang West Philippine Sea. Nalulungkot naman si Senator Jinggoy Estrada na puro na lang daw tayo paghahain ng diplomatic protest pero hindi naman pinapansin ng China. Malinaw daw na dapat nang umaksyon ng ehekutibo. Pati yung ating mga coral reefs ay inuhubaran na nila at nakakaawa na itong ating mga kababayan. Lagi lang tayo nagmamakaawa sa kanila na wala naman nangyayari. And I think it's about time that we have to take action on this. Dahil sa panibagong pangaharas, giniit ni Senator Bato de la Rosa na hindi talaga dapat magtiwala sa China. Hindi magtiwala dahil meron talaga silang sariling agenda para sa kanilang bansa. Ayun naman, we have to protect our own hanggat sa makaya natin. Alam nyo, marami nagsasabi, nakikita ko, binabasa ko, yung may mga nagagalit na sinasabi nila. Bakit dati hindi kayo umiimik, ganyan-ganyan? Dati naman, nung panahon ni PRRD, masyado kayong pro-China, ba't ngayon lang kayo nagsasalita? Hindi naman po sa ganon. Sa tingin ko, hindi naman po sa ganon. Sa tingin ko, napuno lang yung salop, ika nga. Ibig sabihin, dati kasi, hindi ho masyadong hindi ganun ka-agresibo ang China. Maybe because, ngayon, talagang tumotodo tayo sa Amerika, kaya medyo nagiging agresibo na sila.
noon medyo slight lang. Hindi ko sinasabing wala silang ginagawang pambubuli ha. Hindi ho yan ang punto natin. Meron. Pero slight lang, ika nga. Kaya nga, di ba, ilang diplomatic protest na ho tayo. Naalala ko pa yan. Minura pa nga ni DFA Secretary. Di ba, dating DFA Secretary ni PRRD, nagalit pa nga ho yan. Kaya lang, ngayon, mas nagiging agresibo sila at mas nakikita natin o mas landakan, ika nga, yung kanilang ginagawa. Maybe it's about time na we do something else. Maganda yung ginawa ni Senator Tolentino na kanyang inayos yung map. Naglabas din ng map. Pero I think more than that, we can do more. Which is, hindi naman ho sakop na ng Senado. I think the national government should do something about it, especially yung itong Chinese embassy natin. Dapat ewan ko ba kung dapat na bang sipain sila. Hindi kasi kung wala ho kasi nga sabi nga dito, ano ngayon kung tayo ay humingi ng danyos? Kasi yan ang sinasabi, di ba? Na si Senator Tolentino sabi niya, it's about time humingi na tayo ng danyos. Ibig sabihin ng parang damage fee dahil nasira yung ating mga corals yung which belong sa atin. Dapat humingi na tayo. Sige, sabihin na natin, nagdemanda tayo sa International Court. At sabi nga nila, siguradong kakatigan tayo. Papanigan tayo ng International Court. Kaya lang, para na naman yung arbitrary natin na nanalo tayo, tas wala naman nangyari. Diba? Parang ganyan lang sila eh. Kasi nga may pagkabastos talaga itong China na hindi nire-respeto ang mga desisyon na ganyan. Diba? So, maybe it's about time na a little bit harder siguro yung ating i-implement. Like, patalsikin na natin dito yung embassy ng China. Kasi yun lang naman ang pwede pa para maramdaman na nila na, uy, hindi na kayo welcome dito. Mukhang niloloko nyo na talaga kami. Pero ako sorry pero sa akin, kung meron talagang titirahin tang gobyerno na ito, tirahin nyo yung yung pogo talaga. Masasaktan sila dyan di ba? Although, China government is in denial. Actually, galit pa nga daw sila sa pogo Pero gayon pa man, dapat talagang yun ang unahin Unahin sa tingin ko hindi man yung isang foreign policy, hindi man yun kasama sa foreign policy. Pero more than anything else, yun talaga ang pinaka may damage sa atin. May napanood nga ako kanina yung prostitution na ang mga Chinese pala 100 to 200,000 ibinibenta. Yung mga Chinese walker. Napanood ko lang nahuli yung bugaw nila, 100 to 200,000. Sabi ko nga. 5,000 meron na 1,500 meron na. Bakit naman 100 napakamahal? Ano ba? Singkit din ba yan? Bakit kaya ganun kamahal? Hindi kasi nga, bakit ganun, hindi, ito, joke lang yun. Pero ang talagang dahilan kung bakit ganyan kamahal, kasi ganyan sila ka-big time, yung mga Chinese na naandi dito. Ganun ka-big time. Hindi dahil sa maganda yung babae nila, hindi dahil sa ganun. Dahil sa sobrang big time ng mga Chinese, ibig sabihin, yung mga naandi dito, hindi ho mga small time na mga ang customer din naman nila, hindi naman Pilipino. Wala naman Pilipino magbabayad ng 100,000. O kaya 200,000 sa isang gabi. Ito, wala naman siguro. Kung gobernador ka, o kaya congressman ka, malamang. Pero kung hindi. Ang baho. Ang baho pa niya mga yan. Amoy kikiam. Huwag ganun, balat ba? Amoy kikiam. Hindi. Sa totoo lang, isa lang ibig sabihin yan. Ito hong mga Chinese na ito na nandi dito, hindi ho mga small time. 'Di ba? Kaya nga nung nakita ko 'yon, hindi siya nagulat ako sa
Ibig sabihin, may pera yung mga executive Pogo workers na naandi dito. And because of that, maybe yan ang dahilan kung bakit hindi sila mahuli-huli. Kung may pera nga silang pampaligaya, ika nga, di ba? Tawag natin leisure yan eh. How much more kung magbabayad sila para sa kanilang kalayaan? Kung nahuli sila, kung sila ay may ginagawang hindi tama. Ibig sabihin, kung yun ngang leisure nila, kaya nilang magbayad ng 100 to 200,000 isang gabi. How much more yung kanilang business to protect their business? Di ba? Naintindihan niyo ibig sabihin? Para proteksyonan ng kanilang negosyo, sigurado ako magbabayad yan ng malaki. Sa, sa City Hall ba? Nasa kung saan sila naandoon? Na lungsod, sa mga nasasakop na mga istasyon ng pulis. Di ba? So sana, gumawa ng paraan ng national government. Kasi, sabi nga nila, baka nga pati yung mga barangay captain dyan, may kita dyan eh. Para hindi sila masita eh, di ba? Ganyan yan eh, imposible eh. So ibig sabihin po niyan, talagang malupitan ng dito, ang kalakaran. Kaya, minsan na alam mo yun, naiinis ka dahil doon sa nangyayari sa West Philippine Sea, di ba? Yung panggagago, pangbubuli, paninira ng China dito sa ating karagatan. Nakakainis naman talaga. Mabuti nga meron tayong Senator Tolentino para bantayan yan eh. Pero more than that, sa sarili nating bakuran, ginagawa nila eh. Naintindihan doon natin? Sa sarili nating bakuran, hinahayaan natin sila. Sa tingin ninyo, anong impression na ibinibigay niyan doon sa karagatan? Di ba? Anong impression nun? Ang impression nun, simple lang. Kung doon nga kami sa loob, walang problema eh. Dito pa kaya? Dito, mga sarili naming mga tao, ilang ship ang kaya namin i-deploy dito. Isipin niyo yun ha. Ilang ship ang kaya nilang i-deploy doon. Dito nga sa loob, hindi sila maka-deploy pero nakakalusot sila sa mga katarantaduhan nila. Diba? Kaya nga, I don't know. I really hope the national government will do something about this pogo-pogo na to. At hindi lang yung pakitang tao.